ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-usapan natin yan, ito po, no? Tinanong po si BBM tungkol po sa partial report ni Amy Marcos, no? Dito po sa investigasyon ng Senado at sinabi niya po, everybody is entitled to his own opinion. I disagree. Disagree daw po siya, no, sa kinalabasan po ng investigasyon ni Senator Amy na marami pong paglabag, no, na nakita dito po sa pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa ICC. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, si John Vic Remulla sa isa rin pong panayam ay tila nagparinig. Hindi po tila, talagang nagpasaring kay PRRD, hindi lang binanggit yung pangalan, no. Anong tinatanong po siya kung ano yung reaction niya na isa po siya sa dinidiin ni Senator Amy na gustong pakasuhan sa ombudsman. At syempre pa po, yung problema po natin sa Sandicay, as usual mga kapatid, ngayon po 2025 nagaganap yung problema natin dyan sa Sandicay na sinabi po ng China na kanila pong sinasakop o nasakop. Ang sinisisi na naman po nito pong si Ed Langaw, ang sinisisi na naman po ni Ed Langaw ay ito pong si Pangulong Duterte. 2025 na po, Ed Langaw. Bobo ka talaga. Anong kinalaman ni Duterte sa nagaganap ngayon sa Sandicay? Wala talaga kayo. Automatic ang sisi sa mga Duterte, no? O, ganyan talaga. Pag ang sinusuportahan mo ay hindi marunong magpresidente, talagang sisi lang ng kayo na sisi. Automatic . Hindi ko po sinasabi na ang Malacanang, sinasabi ko po si Ed Langaw. Ed Lingaw pala. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yung mga taga-Department of Agriculture, no, na kumakain po ng 20 pesos na bigas, sarap na sarap, walang ulam. Alam nyo, pinagbubulan nyo na naman kami, no? Sarap na sarap kayo sa pagkain ng walang ulam. Buti pa si Kiko Pangilinan, kumakain sa takip ng kaldero, pero at least may ulam. Ulaman nyo naman po para naman po maging katotohanan. Meron bang kumain na kanin lang? Okay. Hindi. Gimmick lang naman talaga yan. 20 pesos na bigas po, gimmick lang po talaga yan. Kita nyo po ang sinasabi na ngayon sa Cebu. Sa Cebu at saka sa mga Kadiwa Center. Buong Pilipinas pala ang Cebu, no? Dati na po meron sa Cebu, di ba? Yung 25 pesos. Ibang klase talaga. Napakaswerte po ng mga Cebuano. Katuparan daw po ng pangarap yan ni BBM. Sa Cebu lang pala siya nangarap ng 20 pesos. Ganyan talaga . Nabudol nyo na noon ng mga tao, binubudol nyo na naman ngayon. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, bago po kayo magsalita na panay ako satsat, yung dancer po ba, ano ginagawa? Sasabihan nyo ba, panay ka naman sayaw? Yung singer po ba, ano po ba ang ginagawa? So, kumakanta. Sasabihan nyo ba na panay kayo kanta? O ganyan po kahihina ko. Alam na pong vlogger ako. Sasabihin ako ng panay satsat. Ikaw ba tuwing naririnig mong kumakanta si Asia's Songbird, si Regine Velasquez, sinasabihin mo, panay ka namang kanta. Pinapakita ko lang po sa inyo yung kalidad ng mga supporter ni BBM. Panay daw ako satsat. Vlogger po ako.
Panay ako sa natural vlogger ako. Hanggang ngayon ba naman, hanggang ngayon po ba naman, hindi niyo pa maunawaan na yung vlogger sumasatsat lang. Lalo na kung vlogger ka sa politika. Eh kung mag-Ilyas kaya ako. Gusto mo ba mag-Ilyas na lang ako? Wag na ako sumatsat. Ano po ibig sabihin yan? Yung pagkonti lang po ang baon na utak. Pagkonti lang po ang baon na utak, medyo titipirin nyo. Alam po ang payo ko pagpapasok kayo sa isang vlog at konti lang po baon ng utak, baon yung utak, dalawa po ang gagawin nyo. Iwasan po na itodo. Kasi wala pa tayo 5 minuto po niya. Tinutodo nyo na eh. Ikalawa, iwasan nyo rin po suminga. Baka masama yung kaperasito nyong utak sa pagsinga eh. Okay na ba yun? Anak ng tinapay naman, no? Natural vlogger, sasatsat. Punta na po tayo sa mga seryoso. Ganyan po talaga. Masanay na po kayo sa mga katwiran nila. Naintindihan niyo po? Masanay na po kayo. Ayaw niyo pala ako. Gusto niyo ba mag-Ilyas na lang? Baka gusto niyo mag-Ilyas na lang ako. Ayaw niyo lalo. Nakakasok kayo. Hindi po tayo dancer eh. Kaya sasatsat lang ako. Ikalawa po, lagi ko po itong inuulit eh. Matanda na ako. Nung araw, 5 lang ang channel. Kung ayaw ko yung pinanunood ko, nakakapamili pa ako sa 5 channel. Ayun po, sa TikTok po at sa YouTube, million po ang channel. Hindi pa rin sila makapamili. Gusto pa rin nila na. Ganyan po kakikitid ang utak ng mga follower nung, huwag na natin. Ganyan talaga eh. Pwede po akong kontrahin. Pero pag konti po utak, magtira naman kayo at iwasan suminga. Baka masama yung utak nyo sa pagsinga nyo. Okay, maraming salamat sa nagpakape. 0 pa tayo. Pag-usapan po natin sa isa pong ambush interview. Tinanong po si BBM kung siya po ay sang-ayon, ano masasabi niya sa sinabi ni Senator Amy. Kasi para po sa mga hindi nakapanood, basically ang sinasabi po ni Senator Amy, lahat po ng ginagawang ito sa mga Duterte, pagpapakulong kay Tatay Digong sa ICC, ito pong si BP Sara impeachment, at yung mga supporter po ay sari-saring investigasyon. Lahat po yan para mapabagsak yung mga Duterte. Ito po ay planado. Yan po yung laman, At mayroon pong paglabag, Mayroong paglabag, kaya po sa pagpapakulong kay Tatay Digong sa ICC. Kaya po, isa po sa rekomendasyon ni BP Sara, ay ni Senator Amy, na imbestigahan ng ombudsman. Partikular po yung 2 magkapatid na Remulla, si General Marbil, si General Torre, at saka si Lacanilaw. Yung pong pumirma ng pumirma. Na inaako niya yung mga pirma yung inaako niya na siya yung nakasaksi na merong dumaan o hindi niya hindi siya sigurado. Anyways, yun po yung laman, di ba? Nung press con. Yan po ay batay. Hindi po hinulaan yan ni Senator Amy Marcos. Kung kayo po ay nanonood sa Senate hearing, yan po ay galing sa Senate hearing. O, di po ba? Alam nyo, pagsasabihan muna uli natin, may commercial uli tayo dito sa mga tulongges. Alam niyo po,
Pag nagamit nyo na sa akin yung sinungaling eh. Nag-react na ako riyan. Iba naman kasi hindi ko na po kayo papatulan. Di ba? O gusto nyo? Dapat lagi kayong bago. Hindi po pwedeng paulit-ulit lang kayo kay Badong. Dahil si Badong, kung anong binanat nyo kanina, napaghandaan ko na yan. Di ba? Okay lang yan. Wala na pong epekto yan. Solid North, wala na epekto yan. Wala akong kwenta. Wala pala akong kwenta. Ano ginagawa mo rito? Di ba? Ako po ang walang kwentang vlogger. Nagsusumiksik kayo. Nakita na kita dito ng mga nakaraan. Solid North eh. Wala pala akong kwenta. Bakit mo ako pinanunood? Hindi ba contrast po yun, mga kapatid? Wala akong kwenta. Pero nagsusumiksik. Ano po ibig sabihin nun? Niloloko niya sarili niya. Ganun lang po yun. Teka lang ayusin ko lang tong ating Baka makalimutan ko na naman na maghanap buhay. Kailangan naghahanap buhay tayo eh. Huwag niyo po yan, alam niyo po yung mga taga-TikTok. Pampasaya ko yan eh. Gumaganda po talakayin natin dahil sa kanila eh. Okay, tuloy po natin, no? So, ang sinabi po, ito po ay produkto ng investigasyon sa Senado. Hindi po to taliwas po sa sinasabi ni BBM na everybody's entitled to their own opinion. Hindi po to opinion. No? Lahat ng sinabi ni Senator Amy Marcos, napakinggan po natin yan sa Senate hearing. Tinutukan natin yan. Siyempre, kung hindi nyo napakinggan yan, malamang hindi kayo nanood. Okay. Kaya po, alam po ninyo, hindi po to opinion ni Senator Amy. Ito pong maikling sagot ni BBM ay punong-puno po to ng, yan po yung unpresidential like. Hindi po yan, dapat po, pag presidente ka, katulad ni Tatay Digong, si Tatay Digong po hindi nyo mahuhuli na ma-andap siya eh. Kahit nga ang nagtatanong na kay Tatay Digong, pangwangbo na eh. Katulad ni, sino yung nagtanong, sino po ang susunod na matutumba, mayor? Di ba? Sino na nga yun? Inatake na sa puso yun, buhay pa eh. Ano na nga pangalan nun? Nung taga-ABS-CBN. Sasakit lang po ang ulo ko pagka, si Doris Bergonya, di ba? Si Pretty Doris. Huwag ganun, pagsasabihan tayo sinungaling yan. Si Pretty Doris. Yun po si Tatay Digong, kahit balatuba po yung nagtatanong, kaya niya po sagutin. Kaya niya pong balikan. Kung balatuba ka magtanong, balatuba rin po sumagot si Tatay Digong. Pero ito po, seryoso eh. Seryoso yung nagtatanong, di ba? Ang sabi po ni BBM, everybody's entitled to his own opinion. I disagree. Bakit ko po sinasabi? Parang, ano bang mali dun ba dun? Kung yung mga taga-TikTok lang po mag-isip, sasabihin ng mga yan, ano bang mali rin ba dun? Bakit mo pinupuna yun? Kasi po, pag presidente ka, alam mo na hindi mo saklaw yung Senado. Alam mo na dapat ang sagot po doon, hindi ko po tinuturuan yung presidente. Pero dapat ipapakita mo sa mamamayan na ikaw ay ginagalang mo yung kung ano po yung sinasabi ng Senado. Kasi si Senator Amy Marcos, hindi naman niya po opinion yun eh. Kung opinion niya lang yun, pwede kang sabihin mo na everybody's entitled to his or her opinion. Di ba? Pero yung prenesko ni Amy, hindi po opinion. Yun po ay resulta ng Senate hearing. Di po ba? Siya po ba? Meron po ba siya sinabi niya po ba sa mga Quadcom,
Sinabi niya ba sa TRICOM na everybody's entitled to their opinion? Hindi po eh. Ginagalang niya po, lagi niya po sinasabi, tignan niyo po yung impeachment. Pag tinatanong siya, ano masasabi sa impeachment ni BP Sara? Ano sagot niya? Na presidential. Ang sinasagot ni BBM, yan po ay Kongreso po, di ba? Kongreso po, wala naman akong kinalaman dyan sa impeachment na yan. Kongreso. Ganun po dapat. Bakit mo kukontrahin yung proseso na ginagawa ng Senado? Bakit ka disagree? Samantalang hindi ka po pwedeng tutulan mo yun. Si Pangulong Duterte po kahit binabalatuba ng panahon ni Dugudugugang yung Senate hearing, no? Naalala niyo po yun? Binabalatuba na kaya nga ang angal ni Duque. Ano sabi ni Duque? Winarak nyo na kami. Sabi ni Duque. Sabay tinitignan yung wet packs. Sinabi ba ni Tatay Digong na itigil nyo na kayo? Hindi ako sang-ayon sa ginagawa nyo riyan sa Senado. Hindi niya lang pina-attend. Pero hindi niya sinabi na mali yung ginagawa nyo na yan. Na I disagree to what you're doing. Kasi hindi po pwede. Mayroon pong 3 separate branches of government. Executive, legislative, and judiciary. Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na harap-harapan na disagree ka sa resulta ng sinasabi ng Senate hearing. Ngayon lang po ako nakarinig. Ang presidential na pagsasabi dyan, hayaan po natin ang Senado. At yan po ay investigasyon under Constitution ay allowed ang Senado. Teka nga pala muna. Makatang Chis Escudero. Ano masasabi mo? Parang dehin bukiki ka. Ha? Nag-iisip pa si Chis. Naghihimutok na naman itong mga to. Nasayang na naman, sabi ng mga BBM supporter. Dahil kay Amy, lalong magagalit kay Amy. Dahil kay Amy, ang pinag-uusapan na sana, yung 20 pesos na bigas, na ibalik na naman sa mga Duterte. Sa pang-api sa mga Duterte. Ang pinag-uusapan na sana, yung kakain na ang mga taga-Visayas ng 20 pesos na bigas. Kaya nga may super gimmick pa si Chu, di ba? Chu Laurel, na kumain ng bigas eh. Ang point lang mga kapatid, dapat galangan. Kung ano ginagawa sa Senado, no? Yung wordings po na hindi I disagree. Bakit ka magdi-disagree? Senate hearing yan. Okay. Punta po tayo rito sa reaction po ni John Vic Remulla. Ang sabi po ni John Vic Remulla, no? Diyan po sa tinanong siya Sabi niya, okay naman yan. At least si Senator Amy Marcos ay dinadaan sa due process. Di okay naman, di ba? Kasi siyempre, kinakailangan nila sagutin yan. Kung sila po ay pinatawag ng ombudsman, paliwanag ng ombudsman, kinakailangan nila sagutin yan. Pero yung sumunod yung sinabi, hindi katulad ng mga pina-follow niya. Hindi raw katulad. Sino ba yung tinutukoy na pinapalo ni Amy Marcos? Yung mga Duterte o si Tatay Digong. Tapatin na natin. Pinariringgan niya na si Tatay Digong ay hindi marunong kumilala sa due process, di ba? Napaka-ipokrito naman na salita na yan. Kayo nga, nagpakulong kay Tatay Digong, hindi nyo naman sinunod yung due process yan po resulta ng kaya nga kayo kakasuhan, di ba? Kaya nga kayo posibleng makasuhan ng ombudsman.
Pagkatapos ng investigasyon. Kasi ang nagsabi niyan, former justice, no, ng Supreme Court, si Adolf Ascuna, na mali ang ginawa ninyong, mali ang hindi ninyo hinarap si Tatay Digong sa korte sa Pilipinas. Kahit pa yan po ay sa batas ng Pilipinas at batas ng ICC. Parehong batas. Batas man ng Pilipinas ang pagbatayan, mali pa rin kayo. Kinakailangan pa rin local court, di ba? Batas ng Pilipinas, dito ipapakulong. Kung batas po ng ICC, local court pa rin po. Tapos kayo pa magsasabi na hindi na paparinggan nyo pa si Tatay Digong na walang due process? Kayo naman, no? Sige, given. Kung talagang naniniwala kayo, alam nyo, kayong dalawang Rimulya, magkapatid na Rimulya, ang pagkakaalam namin, supporter kayo ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, supporter kayo ni Tatay Digong. Kahit hindi na kayo supporter, palagay na natin hindi kayo supporter, governor ka eh. May narinig po ba kayo kay John Vic na sinabi niya na yung war on drugs ni Tatay Digong ay illegal? Walang due process yung war on drugs ni Tatay Digong? May narinig po ba kayo kay Governor John Vic Rebilla? Ay, Rimulya. Rebilla. Kita mo na, Gray Pax. Magkasintandar lang daw kami ni Tatay Digong. Alam mo, mukha lang ako matanda. Mukhang bata lang si Tatay Digong. Pero malayo po kami. obvious naman na bata. Obvious naman na bata ko. At saka po, ganito po yan, no? Sa mga hindi po nakakaunawa. Sabi na sa inyo kapirasito lang talaga mga baon nito Alam nyo po, yung pagsasabing tatay, kahit halimbawa, palagay na natin na tama ka, na magkasintanda lang kami ni Tatay Digong. Yung Tatay Digong, parang yung, kunwari, may pare sa inyo, di ba? Father. Kahit mas matanda, father pa rin ang tawag. Hindi mo alam yan, no? Kasi nga, kapirasito lang yung utak nyo. Huwag kayong sisi nga kasi. Papasok kayo kay Dong. Kapirasito lang yung baon yung utak. Suminga pa kayo kanina. Opo. Ito, marami tayong commercial Sabi naman itong isa, si Ki, gusto mo lang magkapera sa views? Opo. Ano pong masama doon? Kaya, dito sa channel na to, wala pong lokohan dito. Gusto ko ba magkapera sa views? Opo. Dahil trabaho ko to nakita nyo, hindi ako peke, di ba? Ulitin ko lang sa mga taga-TikTok. Kasi marami sa inyo, ngayon lang po ako nakita. Dalawa lang po, no? Pag konti lang po utak na baon, itabi nyo lang. Huwag nyo gagamitin agad. Kasi, di ba? Ganun ang baon nyo. Ikalawa, huwag kayong sisinga. Baka yung kapirasito nyong utak, madamay pa. Ikatlo, kung ayaw nyo na dito na manood, labas lang. Pero hindi, gusto nila rito. Ano ba yung pinagkakaguluhan ng 94? 94 lang po nanonood. Akala nyo, ang dami nanonood sa TikTok, 94 lang po. Pero lahat po sila, dakdakera lahat. I-vlog nyo kaya yung mga pagiging madaldal nyo. Baka kumita rin kayong katulad ko. Bisyo ko po ang magserbisyo. Itigil ko naman bisyo. Balik na tayo. Laruan talaga sila Maraming salamat sa mga laruan sa TikTok.
pasok lang kayo ng pasok. Ganyan talaga rito. Masaya pong makipaglaro sa inyo. Okay lang yan, putya. Alam niyo po, hindi po nakakatakot, no? Na kahit po marami, basta pare-pareho naman na kaperasito lang. Di nakakatakot yun. Okay. Balik na po tayo. Tanong ko, John Vic, naging gobernador ka. Minamasama mo ngayon yung war on drugs. Bakit hindi ka kumibo noong ikaw ay gobernador at si Tatay Digong ay presidente? Diba? So, ibig sabihin, yung pagtutol mo pala sa sinasabi mong walang due process yung AJK, depende pala kung sino yung namumuno. Ganun ba? Okay. Diyan po kakaiba yung Duterte. Ang mga Duterte, kahit sino namumuno, tapat magserbisyo sa tao. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Matagal na natin hindi nababanatan to si Ed Langaw. Ed Lingaw. Alam mo, meron to, 'di ba, yung Ed Explained, 'di ba? Ine-explain niya po yung kaya ano na nga 'yon? Ano na nga yung nakuha ng China? Yung Sandy. Ayan, yung Sandy. Ito po pamagat to. Dating nagplano ng Pilipinas na magtayo ng military outpost sa Sandy. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung pamagat. Di ba? Parang pag sa pamagat ka lang nagbatay, ang may kasalanan na naman ng Sandy debacle, si Pangulong Duterte na naman. Alam niyo po, cute pa yan noon. Nung pagbago pa lang, sisi natin kay Duterte, pag binomba sila ng tubig, kinanyo ng tubig, sinisisi kay Duterte. Sinisisi. Pero kung 3 taon na po ang presidente mo, Ed Langaw, isa ka pang mahina kokote. Alam mo, Ed Langaw, totoo naman . Ikaw magaling ka lang pumorma, magaling ka lang. Pero yung utak mo, wag ka rin sisinga. Baka masama yung kaperasito mong utak . Alam mo, Ed Langaw, sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Gusto nyo ba magtayo ng outpost dyan, ang Pilipinas? Kasi sa'yo ko lang naririnig . Wala naman po na binabanggit si BBM na gusto nating magtayo dyan ng outpost. Kung gusto nyo po magtayo ng outpost, definitely ayaw ni Duterte. Bakit nyo sisisihin si Duterte? Diskarte niya yun. For 6 years, wala tayong naging problema sa China. Binabaliktad nyo ng binabaliktad . 6 years, nakipagkaibigan si Tatay Digong. May nakuha ba ang teritoryo sa atin? Wala. Ngayon, nanganganib na makuha na naman ng China yan. Dahil sinabi na nila, nasis nila . Balita po yan, hindi po sa amin yan. Philippine Star yan . Ngayon po, sisisi nyo na naman si Duterte dahil hindi siya nagtayo ng outpost. Di magtayo kayo ngayon. Yun yung problema . Gusto nyo palang magtayo. Talaga ba, Ed Langaw? Gusto magtayo ni BBM ng outpost dyan? Sandbar lang yan . Sandbar lang yan . Talaga bang gusto ng gobyerno magtayo ng outpost dyan? Yun? Gusto pala nyo . Pinipigilan ba kayo ni Duterte? Naroon po si Duterte nakakulong sa ICC . Lahat ng gusto nyong gawin, gawin ninyo ngayon. Ikaw ba spokesperson ka rin? Dami namang spokesperson. Huwag kang magpahalata, hindi ka naman spokes . Yun yung nakakabuisit .
Gusto mo magsipsip para ikaw ang papalit pag nawala na si Auntie Claire? Utot mo, masipsip sa'yo yun. Kulang ka sa kasipsipan, edlangaw. Alam niyo yung nakakabwisit eh. Gusto niyo ba, kahit na anong gusto niyong gawin ngayon, atin yan, gawin ninyo. Oh, bakit ayaw niyo? Magtayo kayo dyan, magdala kayo ng mga bato, semento. Bakit mo kinakailangang banggitin pa na pinigilan ni Tatay Digong? May purpose siya. Alam mo ba purpose niya? Oh, for 6 years, wala tayong problema dyan. Eh gusto nyo pala magtayo ngayon ng outpost. Di tayuan nyo. Pinigilan lang. Ganto pa pumorma yan eh. May balak sanang tayuan. Puto, balak tayuan. Di tayuan nyo ngayon kung gusto nyo tayuan. Sinisisi nila, kaya daw hindi natayuan ng istruktura yung K na yan, hindi K na yan, dahil pinigilan daw ni Digong. O ngayon, hindi na kayo pigilan ni Digong. Gawin ninyo ang lahat. Presidente na yung si BBM. Gawin mo lahat ng gusto mo. Dahil hindi daw nakapag-jet ski. Paulit-ulit kayo na Duterte, Duterte. Sinabi na ng China na nasakop na nila. Oh. Di gawin ninyo nga. Anak ng tinapay. Oh. Free kayo, free. Okay, last na po. Si BP Sara po, tinatanong ng mga reporter din. Alam niyo yung mga reporter natin, sa totoo lang po, nagmumukhang engot na kayo. Alam niyo mga reporter, alam ko matatalino kayo. Nagtapos kayo ng photojournalism, nagtapos kayo ng journalism, mass comm, 4 years course, no? Siguro sa mga reputable na eskwelahan kayo galing. Nabubobo po kayo sa kung katulad lang namin kayong mga vlogger, kung gumaya lang kayo sa aming mga vlogger, na kung ano yung pinaniniwalaan nyo, yun yung pakinggan ninyo. Hindi yung tinitwist nyo, pinipilit nyo, itwist yung balita. Bakit mo sisisihin si... Hindi ko talaga maintindihan eh. Okay, katulad niyan, tinatanong nyo si BP Sara, ano reaction niya dahil hindi raw naniniwala ang Malacanang na sa politika, pinopolitika sila, etc. Simple lang po ang sabi ni BP Sara. Wag na kami. Tao na lang. Yung galit ng taong bayan ang magsasabi, ang magpapatunay na ang gusto nyo talaga pabagsakin yung mga Duterte. Pero ayaw ng mga tao. Ayaw po ng mga tao. Nakakita na naman ako kanina. Ito po, hindi po lokohan to. Diba? Kasi may nag-translate sa akin eh. Si Inday Bidak eh. Yung mayor na nagsabi, BBM, sabay Duterte sinigaw. Tapos sabi ng mayor, titigas ng ulo nyo. Ang titigas ng ulo nyo. Alam niyo po mga kapatid, maganda po itong nagaganap sa atin kasi nakikita po natin, ang dami po nagpapaliwanag ngayon ng mga local, sa local election. Ang dami ko po naririnig na nagpapaliwanag ng mga congressman bakit sila pumirma. No? Ang pinapaliwanag nila, pag hindi ako pumirma laban kay BP Sara, hindi tayo mabibigyan. Ini-expose nyo lang yung gobyerno. Ganun pala. Pag hindi ka pala pumirma, grabe pong mga revelasyon yan. Ang dami ko na po narinig. Grabe pong revelasyon yan. Pipirma ka, tatanggalin mo yung Vice President ng Pilipinas.
Kinakailangan nilang mga tuwiran dahil yung mga mamamayan na botante, no? Nagtatanong, bakit nyo inimpeach si BP Sara? Yung mga congressman. Ang paliwanag po nila, hindi po dahil sinasabi nila na may kasalanan si BP Sara eh. Hindi po eh. Ang sinasabi po ng mga congressman na to, dalawa na po yung naririnig ko. Mawawalan sila ng proyekto. Proyekto? Ipagpapalit nyo yung boto ng tao dahil lang sa proyekto nyo. Wala na mga prinsipyo itong mga tao na to. Binoto po ng 32 million. Willing kayong tanggalin. Ang tawag po doon, baliwalain yung boto ng 32 million sa ngalan ng proyekto. Hindi po makatarungan sa bumoto kay BP Sara. Nang maririnig namin proyekto lang. Kaya, yun, nagpapaliwanag yung mayor na yun. Tapos sumigaw siya, BBM, Duterte sinigaw. Alam niyo po, kaya kanta ka kayo, no? Takanta ka kayo. Bakit ang pinaniniwalaan ng mga vlogger? Yung mga vlogger po, pag nagsalita, yung iba pong vlogger, dahil makikitid ang utak. Hindi. Ayoko pong banatan yung mga kapwa ko vlogger. ang ibig ko po sabihin, no? Kitang-kita po ng mga tao eh. Kitang-kita po yan ng mga tao. Tignan niyo po, balikan ko lang yung sinasabi. 'Di ba? Sinasabi ni BBM, hindi tayo nakikipagtulungan. ICC has no jurisdiction in the Philippines. No? We will not help. The government will not help the ICC. Because they have no jurisdiction. Paulit-ulit po yan. Tignan nyo po. Saan po nakakulong si Tatay Digong? Sa ICC. Kahit na po anong paikot. sorry. Napapasayaw ako pag umiikot. Kahit ano pong paikot ng paliwanag ninyo na hindi tayo nakipagtulungan sa ICC. Nakipagtulungan tayo sa Interpol, na ang Interpol naman ay kahit na ano pong pagpapaikot, mahirap pong unawain eh. Napakahirap pong unawain yan ng pangkaraniwan tao. Ako nga, hindi na ako pangkaraniwan. Di ba sabi, hindi raw kami pangkaraniwang mga tao, mga vlogger. Simple lang eh. Di ba? Nakakulong sa ICC tapos hindi tayo nakikipagtulungan, pag marami pong paliwanag, parang yung mga nagdadahilan yan eh. Di ba? Saan ka galing? Sa beer house.